Hi guys, welcome back sa aking channel, Vincent How To. Once again, here inside my small garage. Ang may gagawin naman ako, siguro matatapos itong aking paghahanap ng leak ng aking Honda Civic. So, yeah, ang tagal ko nang ginagawa to. Laging merong pagkagawa ko ng isa, meron namang lalabas ng isa. So, ito yung Honda Civic ko guys. Again, old Honda Civic. So, expected. Marami talaga siyang mga lumalabas na problema. Kasi nga, syempre, luma na. So, nagawa ko na yung O-ring ng power steering. Saka nagpalit na rin ako ng mga tube ng power steering. So, isa na lang ang nakita kong may leak, which is yung oil pressure switch. So, yung location niya guys ay nandoon. Ito yung black heater. Kung makikita nyo, ito yung black heater. Ilawan natin. So, yan yung black heater. Ito nasa taas. Ito. Ang pinaka switch ng oil pressure ay ito. Ito nasa baba. Ito. So, nagpalit na ako niyan. Actually, hindi pala pagpalit. Inayos ko na yan. Naglagay na ako ng ano man tawag doon? Yung gasket niya. Pero may tumutulo pa rin. Pero hindi na siya ganun karami. Kung makita nyo guys, ayun o, may mga oil dyan. Yan yung unang oil leak na nanggaling dito sa switch na to. So, nung inayos ko, nagbawas yung leak. Kaso, hindi pa rin talaga siya na totally nawala. Kaya ngayon, bumili na ako ng pamalit. So, bumili na ako nito. So, sana matapos na tong aking pag-aayos. Pero, syempre, expected na to kasi nabili ko lang to ng mura. So, marami talaga siyang ayusin. Pero, so far guys, it has 331,000 kilometers na itong Honda Civic ko. So, sulit na siya. Although, nag-aayos ako, pero running condition pa rin siya. Although may leak, pero tuloy-tuloy pa rin siyang gumagana. Gumagana lahat, aircon, heater, and transmission, wala akong problema guys. Palit lang ako ng mga fluid. So, yung normal maintenance ba? Ito lang yung mga ginagawa ko is, yung mga kailangan gawin. Kasi kung hindi mo gagawin, o hindi mo i-repair, lalala. Alright? Papalitan natin siya ng oil pressure switch. Papakita ko sa inyo kung paano ito kadali i-DIY. Okay? So, yeah. Bear with me guys. Hopefully may matutunan kayo dito sa DIY na to. Okay? Another DIY. Another day, another DIY. So, yun guys. Ito gagawin natin ngayon. So, ang kailangan pa natin dyan guys, is number 24 na socket. Ito. Para matanggal yon. And then, syempre, yung gamit natin, yan. Yung ating gagamitin pantanggal. And, meron tayong, ito. So yung sealant. Yun guys, sealant. Meron tayong gagamitin ito. Okay? So guys, una natin gagawin, tanggalin natin tong sa black heater. Pero kung wala namang black heater yung sasakyan nyo, okay na. Skip nyo na tong step na to. Ayan o. Natanggal ko na yung saksak ng black heater. Actually, kailangan pala natin tanggalin yung battery. Kasi magtatanggal tayo ng switch. Ito guys, huwag nyo kalimutan. Kung ayos kayo ng mga sensor na konektado sa konektado sa mga battery, tanggalin nyo na lang yung negative ng battery. Ilan naman yan. Yan. So yeah, tanggalin natin yung battery. And then ito guys, may ano yan, may goma yan. Yung black na yan, itong black na yan, yan yung goma nya. So, ang gawin lang natin is hugutin mo lang
you know, may, kasi nilinisan ko na to, oh, may oil pa din. Look, may oil pa din. So yan. Tapos meron siya guys ditong parang lock sa pinakailalim. Yun lang yung ipindutin mo din, hugot. Yun. So yun guys, oh. May oil pa rin talaga siya. May oil leak pa rin talaga siya. Tingnan nyo yun, oh. Basa ka. Blinower ko na yan nung nakaraan. So ibig sabihin, itong sensor na to is sira na. Yan, yung sensor na yan, sira na yan. You know, lumulusot na yung oil niya sa loob, which is hindi dapat. Okay? So, let's see. Okay? Tanggalin natin yung guys. Tanggalin natin yun. Wala. So yun guys. Meron tayong, ito yung number 24. Ginagamitan ko lang siya nito para sa angle. Guys, pakita ko sa inyo. Yan, no? So, meron tayong extension. Saka ayun yung number 24. So, ito lang yung medyo mahirap dito. Yung part na ito. Pero kapag naluwagan na yan, tuloy-tuloy na yan guys. Yan. Yun, no? So, tanggalin na natin. So, yun. So, tingnan nyo. Tingnan nyo guys, oh. Diba? Sira na to. Nababasa na yung loob ng sensor. Kaya, palitan na. So, ito yung bago guys, oh. Okay? At ito naman yung luma. So, yan. Parehang-pareho naman siya, oh. Pareho siya, di ba? Pareha siya. Okay? So, ngayon, kakabitan natin to guys. But, first, linisan muna natin yung pagkakabitan. Ito, pinunasan ko na yan para maging dry. Pero basa pa din. Ayan guys, inaano ko siya itong brake cleaner para mawala yung mga oil, mawala yung grease nya. Spray natin. Ginagamitan ko rin siya nitong blaster para matuyo. Yan guys, tingnan nyo, dry na yan. Kakabit na natin yung ating bagong sensor. Lagyan natin ng thread sealant. So yun guys, naikabit ko na yung bagong switch. Higpitan na lang natin. So yun guys, naikabit ko na. Kita nyo? Yun guys, naikabit ko na. And hopefully wala nang leak after nito. And yeah, this is how you change your pressure switch. So yun yung location niya guys sa Honda Civic 2006. Hindi ko alam sa ibang sasakyan, but
if you have leak sa sasakyan, this might be the reason. So isa to sa mga rason guys. So yeah. Once again guys, thanks for watching. Just showing you this, okay? Hopefully nakatulong sa inyo at Vincent how to. Please don't forget to subscribe guys. Right? Have a good one. Bye-bye.